Ako po ay handog po sa Iglesia ni Cristo. Bale, ako lang po yung Iglesia ni Cristo na hindi po naniniwala na ang Panginoong Hesus po ay likas pong tao sa kalagayan. Gusto ko lang pong i-prove na tama po yung aking palagay na hindi po talaga siya tao dahil naguguluhan po ako kasi marami po kasing talatang ginagamit ang INC na nagpapatunay na si Jesus Christ po ay tao. So, meron din po ako mga talatang narinig na hindi po talaga siya tao. So, nagpapasalamat po ako sa Diyos, binigyan po ako ng pangunawa tungkol po sa bagay na ito. Gusto ko pong ma-prove lang po dahil kayo lang po ang kapagbibigay po sa akin ng magandang sagot po sa bagay na ito. Naguguluhan po kasi ko. Ang totoo, kapatid, kung ikaw ay marunong mag-ugat-ugat, ang Biblia kasi nagtuturo ng mga ugat-ugat, mga origins, mga beginnings. Ang Biblia ganun eh. Kung babasahin mo Henesis 1:1, kapatid na Daniel, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. tamo, ginagawan tayo ng Diyos ng awareness sa mga tinatawag na pasimula. Nang pasimula, nilikha niya langit, tapos ang lupa. Tama naman yon. Kahit sa siyensya, the universe is older than the earth. Sabi ng mga siyentipiko, ang universo is more or less 13.7 billion years old, while the earth is only 4.5 billion years old. Ito'y nasa informasyon sa siyensya. Pakibasa mo nga, Sis Luz. Opo, ito po yan. The estimated age of the universe is 13.77 billion years old, while the Earth is accepted by scientists to be around 4.5 billion years old. Ayun. Tama yung Biblia, no? Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang mga langit o yung universe. Tapos, at ang lupa. Ba't sinabi at ang lupa? Much later na nagawa ang lupa. Mas matanda ang universo ng 9 bilyong taon kesa sa planet Earth. So, planet Earth is a new member of the host of heavens. At totoo yan, kapatid, Kasi, mismo ang siyensya nagsasabi, meron ng mga stars na sumabog na, may mga bituing sumabog dahil matanda na. Ang bituin, ang kanyang buhay, ayon sa siyensya, ay 3 hanggang 5 bilyon taon. 3 hanggang 5 bilyon taon. Pag naka 5 bilyon ang bituin, sumasabog na. Kuminsan, 3 bilyon, sumasabog na. Kaya ngayon, sa universo, may tinatawag na black holes. Yung black holes, yon ang pinanggalingan na lugar ng isang bituing sumabog. Yung black hole. Pakita mo yan. Isang bituin na sumabog, ang kanyang pinanggalingan lugar tinatawag na black hole. Napakatindi ng pressure dyan sa black hole. Kahit ang liwanag, hindi makakaraan dyan sa black hole. Marami yan ngayon sa universe. Nagpapatunay na ang Biblia nagtuturo ng umpisa, bakit ba tayo napunta ron? Ang tanong mo, si Kristo ba'y tao o Diyos? Kaya tayo napunta, binibigay ko sa iyo ideya na ang Biblia nagtuturo ng mga umpisa. Ngayon, kailan ba nag-umpisa ang tao? Alam natin ang panahon kailan nag-umpisa ang tao. 15:45 ng unang Korinto. Gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Maliwanag ang unang tao si Adan. Ayun, ang maliwanag, Patandaan mo, kapatid, ang unang tao si Adan. Sa tadyang ni Adan ang galing si Eva. Alam na ng marami yun Kinuha ng Diyos ang isang tadyang kay Adan, samantalang siya pinatulog ng mahimbing, ginawang isang babae, binigay sa kay Adan. Kaya unang tao si Adan, sumunod si Eva.
no? Basahin natin ang unang Timoteo 2:13. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva. Si Adan ay unang nilalang, tapos saka si Eva. Di maliwanag ang chronology. Unang tao si Adan, sumunod si Eva. Sino ngayon ang sumunod? Sa Henesis 3:20. At tinawag na Eva ng lalaki ang kaniyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Lahat ng nabubuhay na tao. Hindi kasama anghel diyan kasi ang anghel nauna sa tao. No? Kaya ako sinasabing ang anghel nauna sa tao, nilalalang pa lang ng Diyos ang mundo, nagkakantahan na yung mga anghel. Kaya ang sabi, tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng nabubuhay na tao. Walang taong hindi galing kay Eva at kay Adan. Ang unang tao si Adan, pangalawa si Eva, tapos lahat na nang sumunod. Si Cain, si Abel, si Seth, at lahat ng mga lahing sumunod, si Abraham. Ngayon, si Kristo, tao ba? Kung tao siya, dapat manggaling siya kay Eva at saka kay Adan, no? Tao ba siya sa katutubo ng kanyang kalagayan? Yung katutubong kalagayan, ano? Basahin natin ang 8 ng Juan sa versikulo 56. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw, at nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Yun. Wala pa pala si Abraham. Ang sabi ng mga Hudyo, wala ka pa 50 taon? Kasi kung ang pag-uusapan yung kanyang katawan, yung katawan ni Kristo, 30 taon lang siya mahigit nung siya ay mangaral Basahin natin ang Lucas, Kapitulo 3, versikulo 23. At si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo ay may gulang na 30 taon, na anak ayon sa sinasapantaha ni Jose, ni Eli. Yon. Nang magpasimulang magturo ang Panginoong Jesus, 30 taon siya. Kaya nung mag-encounter sila nung mga kaaway niyang mga Hudyo, sabi niya, nagalak ang inyong amang si Abraham nang makita ang aking araw. Nagalak siya't natuwa. Sabi ng mga Hudyo, wala ka pa 50 taon, nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Yung salitang ay ako nga, sa English, basahin natin ang kahulugan ng ay ako nga. Sa translation ng New Living Bible, basahin natin, kapatid na Daniel. Jesus answered, the truth is, I existed before Abraham was even born. I existed before Abraham was born. Bago pinanganak si Abraham, nag-i-exist na ako. Bakit? Ba't niya sinabing nag-i-exist na siya bago pa ipinanganak si Abraham? Kasinungalingan ba yon? O exaggeration ba yon? 17:24 ng Juan. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Di naman pala siya umiral lamang nung bago si Abraham Umiral na pala siya bago natatag ang sanlibutan.
Paano mo sasabihin tao yan? Ang unang tao si Adan, ang pangalawa si Eva. Paano mo nasasabihin tao ngayon yan? Umiral siya bago pa nagkasanlibutan. Wala pang tao. Ang tao kasi nilalang sa alabok ng lupa. Wala pa lupa, wala pang planet Earth. Wala pang sanlibutan, ando na siya Ipinanganak na siya ng Ama. Kaya, kay Kristo, nung nagsasalita siya, nasa lupa siya, may dalawang being, may dalawang kalagayan dun sa kanyang kalagayang nasa lupa. Ang isa doon, yung laman, yung katawan, pinanganak ni Maria yon, wala pang 50 taon yon. Pero sa loob ng katawan, nandun yung Kristo na anak ng Diyos, yung Berbo, na ipinanganak ng Diyos bago pa nilalang ang sanlibutan o bago pa nagkaroon ng mundo na pinanggalingan ng tao. Yun. Yun ang dapat mong maintindihan doon. Dalawa ang nakalagay sa harap ng mga Hudyo. Isang katawan na wala pang 50 taon at isa namang espiritu na nasa loob ng katawan na yun ang anak talaga ng Diyos. Di ba si Kristo tinatawag anak ng Diyos, ano? Bakit? 2:7 ng awit. Pakinggan mo. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Nanganak pala ang Diyos. At meron sinasabi, sa araw na ito ipinanganak kita. Kailan ba siya ipinanganak ng Diyos? Yung araw na siya ipinanganak, kailan yun? 17:5 ng 1. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ayun, bago ang sanlibutan naging gayon, pinanganak na siya ng Diyos. Alam mo ba kapatid yung prinsipyo niyan? Doon sa 3 ng Juan, Kapitulo 3, versikulo 6, basahin natin kapatid na Daniel. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Yan, maliwanag yan, ano? Ang Diyos ay espiritu, ang Ama. Diba, alam mo yon? Ang Diyos ay espiritu, walang laman, walang buto. Tama ba yon? Ang Diyos ay espiritu, walang laman, walang buto. Tama. Nasa Biblia yun Ngayon, yung Diyos na espiritu, nanganak yun. Pinanganak niya. Ang sabi ni Kristo, ang ipinanganak ng laman, laman nga. Ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. So yung Diyos na espiritu nanganak, ang ipinanganak niya, ang anak niya, espiritu rin. Natural yun. Ang anak ng kabayo, kabayo. Ang anak ng kalabaw, kalabaw. Ang anak ng espiritu, espiritu rin. Ang ama ay espiritu. Nanganak siya. Kailan siya nanganak? Bago ang sanlibutan na inatatag. Nanganak na siya in the spirit world. At ang kanyang anak, yung nga ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, yung Panginoong Hesukristo na anak ng Diyos na Espiritu, nung kailangang suguin sa lupa, nagkaroon ng katawang tao. Yung katawang tao na yon, yun ngayon ang ipinaglihi ni Maria. Dapat maintindihan mo yon. Yung katawang tao ang ipinaglihi ni Maria. Hindi yung anak ng Diyos ang pinaglihi ni Maria. Dahil wala pa si Maria, nanganak na ang Diyos. Ipinanganak na niya yung kanyang anak na espiritu ring kagaya niya. Siyempre, ang pinanganak ng laman, laman. Ang pinanganak ng espiritu, espiritu. Yung amang espiritu, nanganak, espiritu yung anak niya. Nung kailangan suguin sa lupa, para mapakinggan siya ng mga tao, naghanda ang Diyos ng katawan ng tao para doon tumahan yung kanyang anak na espiritu. Basahin natin ang Hebreo 10:5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig,
ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Yon, pagpasok niya nung anak ng Diyos, pagpasok niya sa sanlibutan, bakit pumasok siya sa sanlibutan? Hindi naman kasi siya taga rito eh. Hindi siya dito nag-umpisa sa sanlibutan. Hindi nag-umpisa yung anak ng Diyos sa sanlibutan. Kaya, nung pumasok siya sa sanlibutan, ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan, ang sa akin ay inihanda mo. Bakit? Yung katawan na yon ang ihahandog niya sa Diyos. Yung katawan na yon ang ihahandog niya sa krus. Yung katawan na yon, yun ang gagamitin niya sa pangangaral para marinig siya ng tao. Yung katawan na yon ang ipinanganak ni Maria. Yun yung tinuli. Yun ding katawan na yun ang nagutom, nauhaw, napagod, at finally, namatay. Pero yung nasa loob ng katawan, abay, espiritu yun. Yun yung anak ng Diyos na wala pang mundo, ipinanganak na ng Diyos. Dapat mong maintindihan, kapatid, ano? Kaya pagkakausap ng mga Hudyo si Kristo, hindi nila maintindihan dahil dalawang bagay ang nasa kanya na hindi nila naintindihan. Eto tayong mga tao, meron din tayong dalawa eh. Para maintindihan mo, lalagay ko sa atin. Sa'yo, sa akin, tayong lahat. Meron din tayong dalawa sa atin eh. Sabi ni Pablo, 2 Korinto 4:16, pakinggan mo. Kaya nga, hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Ayun, meron tayong pagkataong labas, meron namang pagkataong loob. No? Yung pagkataong labas, pahina ng pahina, sabi ni Pablo, tumatanda. Pero yung pagkataong loob, lalo pang lumalakas, nagbabago araw-araw. Tayong mga tao nga, meron tayong dalawang kasyangaan eh. Meron tayong dalawang kalagayan eh. Nasa loob at saka nasa labas. Di ba, kapatid, kung naintindihan mo ang ibig kong sabihin, meron tayong espiritu at meron tayong laman. Yung laman, yun yung pagkataon labas. Yung espiritu, yun yung nasa loob. Ano ibig kong sabihin sa'yo? Ang hindi alam ng mga Hudyo, pagkausap nila si Kristo, dalawa ang nagsasalita. Dalawa. Para maintindihan mo lang, kapatid, medyo malalim na ito eh. Sabi ng Biblia, nang pumasok siya sa sanlibutan. Hindi mo ba papansinin yon? Pagpasok niya sa sanlibutan, bakit papasok siya? Hindi siya dito nag-umpisa eh. Saan ba siya galing? Basahin natin kung saan galing ang Panginoong Hesukristo. Sa 13:3 ay ganito nakasulat. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Nanggaling pala siya sa Diyos. Asan ba ang Diyos? Di ba nasa langit? O basahin natin sa 6:38. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sabi niya, bumaba akong mula sa langit. Meron ba taong nag-umpisa sa langit? At ba't naman niya sasabihin bumaba siyang mula sa langit? Kung galing lang siya sa tiyan ni Maria. May galing sa tiyan ni Maria, meron namang galing sa langit. Paano nagkita? Basahin uli natin ang 10:5 ng Hebreo. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Pagpasok niya sa sanlibutan, alin ang pumasok sa sanlibutan? Di yung galing sa langit, nung makapasok na, isang katawan ang inihanda mo sa akin. Di yung katawan dito nag-umpisa sa lupa. Alin yung katawan? Yung ipinanganak ni Maria. Kaya dalawang entity yun eh. Isang galing sa langit
at isa namang nag-umpisa sa lupa sa tiyan ni Maria. Yun ngayon ang bumuo ng tinatawag na Jesucristo, na tinatawag kung minsan anak ng Diyos, kung minsan tinatawag namang anak ng tao. Bakit? Dalawa kasi yung daladala niya eh. Yung isang galing sa langit at yung isang nag-umpisa sa lupa. Yan ang hindi naintindihan ng mga Hudyo. Eto, sabi mga Hudyo, wala ka pa 50 taon, nakita mo na si Abraham? Hindi nila maintindihan. Bakit? Talaga naman kasing wala pa 50 taon yung katawang pinanganak ni Maria, 30 lang, mahigit eh. Ang sabi ni Kristo, bago pinanganak si Abraham, ako nga, ibig sabihin, sa kanya, mayroong kasyangaan, may entity na wala pa si Abraham, na umiiral na. At yun yung anak ng Diyos na ipinanganak niyang Espiritu. Naintindihan mo, kapatid na Alberto? Opo. Meron pa po sana pong isang tanong pa, Brother Eli. Kung ganun po, dalawa po ba talaga yung Diyos o isa lang po talaga? Kapatid, ganito. Si Eva galing kay Adan. Tama? Tama ba? Opo. Kaya, ang bilang ng Biblia sa dalawa, isa lang. Kasi galing din naman si Eva kay Adan eh. Although dalawa sila, physically, pero isa sila spiritually kasi galing si Eva kay Adan eh. 19:4. At siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ganinyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yun. Yung dalawa, isa lang yun eh. Si Eva at si Adan eh. Dalawa physically, pero isa lang yun. Bakit? Kasi galing si Eva kay Adan. Ganon din naman si Kristo. Sa Juan 1:18, ganito nakasulat. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang bugtong na anak, nang umpisa, nasa sinapupunan ng Ama, in the bosom of the Father. Pero dumating yung panahon na yung anak na nasa sinapupunan niya, ipinanganak niya. Kaya galing din sa kanya yung anak eh. Bahagi ng kanyang kalagayan yon. Nasa sinapupunan ng Ama yon. Kaya hindi ka dapat na patangay sa katangahan na nagbibilang, ang binibilang ay ang Diyos. Huwag mong bilangin ang Diyos. Walang bilang yun, infinite yun eh. Hindi ka pwedeng mag-subtract at saka magdagdag o mag-addition sa infinite. Pakita ko sa iyo 1 infinity plus 1 infinity is 1 infinity. Isang walang hanggan at isa pang walang hanggan, walang hanggan pareho yon. Hindi mo pwedeng bilangin yung walang hanggan. God is infinite. Tayong mga tao, finite tayo. Kaya mo nabibilang eh. Pero yung infinity, hindi mo pwedeng bilangin yon. Paano mo bibilangin yung infinity, yung walang hanggan? Pwede mo ba sabihin, isang walang hanggan at saka isa pang walang hanggan? Pag walang hanggan talaga yun. Paano mong di-divide sa dalawa walang hanggan yun? You cannot say 1 infinity plus 1 infinity. Infinity nga yun How will you divide it? How will you quantify it? Are you going to quantify something that is infinite? Lalagyan mo ba ng bilang ang isang bagay na walang hanggan? Hindi dapat ganon. Kaya, yung ama at anak, parehong walang hanggan yun eh. Ba't mo pagbubukurin pareho nga silang walang hanggan? Hindi pwedeng pagbukurin yung parehong walang hanggan. Pwede mong ibukod yung may hanggan sa walang hanggan. Pero yung walang hanggan at walang hanggan, paano mong pagbubukurin isa lang yun?
Ganon ang ibig ko sabihin. And sabi ka ng Biblia, isang Diyos. O tanggapin ko, sabi ng Biblia, isang Diyos. Ano naman ang sabi ni Kristo? Gis 30 ng Juan. Ako at ang Ama ay iisa. Wala palang nalalabag naman Kahit nabilangin mo Ako at ang Ama ay iisa. Walang nalalabag. Sabi mo, iisa lang ang Diyos. Iisa pa rin naman kahit silang dalawa, isa pa rin sila Bakit isa? Yung Ama, kapareho ng anak sa pagka-espiritu. Yung anak, kapareho ng Ama sa pag-iisip. Yung anak ay kapareho ng Ama sa prinsipyo, sa pag-ibig, sa pagmamahal, sa pagmamalasakit. Magkapareho sila Kaya iisa lang sila. Parang halimbawa, ang mga Kristiyano, pagka tayong lahat magkakadiwa, ano ang tawag sa atin ng Biblia? 3:28 ng Galacia. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus.